This video is really for Filipinos na kung kaya niya, employee na nag-business, pwede siya eh. You can start your own business na, na multiple streams of income also eh. Kaya that's why the rich get richer, that's why she's, mayaman ba? Mayaman. Hi guys, we're with Sol. She attended stock markets before. Oh, but aside from investing in the stock market and working at your job, what's your work here in Qatar? Quality engineer. Wow, ang layo. Quality engineer in Qatar, 8 to 5. Yes. Then investing in the stock market, 4:30 a.m. onwards. Then after that, you have this business, yes? Yes. So paano yun? You started as a quality engineer, pero dito, parang panaderia to, no? Yes? Yes, bakery. Okay, Actually, bake shop bakery. bale. Okay. So, tinapay and cakes. Pero paano ka napunta dito? You are an engineer, tapos you go into something that's far from what your craft is. Oo nga. Parating tanong kasi sa akin yan eh. Pero pag sinasabi ko, bakit di ba si Jollibee, yung owner ng Jollibee, ano naman siya, di ba, engineer din yun? Sa Okay. Tomasian, engineer din yun, chemical engineer. So, bakit why not, di ba? Oh, pero So, what caused you to go here? Anong mahilig ka na talaga magluto, mag-bake, gawa ng mga items? Actually, nag-start siya dapat kami ng coffee shop, tapos hindi natuloy. Tapos yung coffee shop na yun, nangyari, bali umuwi ako sa Pilipinas, may nagturo sa akin ng pandesal. Oh, okay. Paano gumawa ng pandesal. Then from there, kumuha ako ng commercial bread baking. Tapos yun, dire-diretso na-addict na ako mag-bake. Tapos kumuha na ako ng Mahirap, course na sa pero mahirap ba mag-start ng ganitong business? For people na gustong mag-start ng ganito, is it hard also? Actually, mahirap siya, pero dahil sa sobrang busy mo, hindi mo mamalayan na mahirap. Anong mahirap? When you say mahirap, ano nagpapahirap sa kanya? Una yung oras. Okay. Kasi yung pag-bake, matagal yan eh. Okay. Tapos yung magbi-build ka ng customer. Sa mga customers mo bale, tapos yung i-develop yung mga products mo, tapos Okay. yung pricing, lahat. Kasi bukod dun sa baking, nag-aaral kasi po ako about dun sa gagawa ka ng business plan. So, gumawa bali kami nun. Okay. Yan. How long has this been operation already? Bali, magpo 4 months kami. 4 months? Oh, 4 months pa lang. Okay. Pero is this something na capital intensive? Malaki yung kailangan mo ilabas? Actually, yung storefront itself is 4 months. Pero, about a year ago, nag-start na ako mag-side hustle. Nagbe-bake ako, tapos nagbebenta ako sa mga office mates. Pero ano yun ba? Same pandesal pa rin? Pandesal lang. Okay. Yun lang bread. Kasi, nag-start siya, parang naghahanap ako ng yung merienda na Okay. mura, na affordable. Okay. Tapos, yung binibenta kasi sa amin, mahal. Parang sabi ko, pag everyday, yun, spend mo mura. Tapos then, that time, yung nagka-blockade, nawala ng mga tinapay na masasarap. Okay, Na so, ganun. nakita ka ng need, ikaw nag-address no na may blockade, kailangan mo ng way na makapaggawa ng mas dapat tinapay. So, kayo nagawa nun. Hindi. Nag-start ako ng ganon. Tapos, yung mga office mate ko, nagustuhan niya. Tapos, parang yun na rin yung, parang test bakes ko bale. Okay. So, na-adjust ko yung formula ng as per doon sa gusto sa customer. Okay. Okay, so I'm trying out this pandesal for the first time Actually, also. Spanish bread yan. Spanish bread. Okay, sorry, wala ako alam kasi carbs eh. Pero dahil nandito si Cream Girl and si Romel, si Sol, and all of the people making this, magpapa-carbs ako. Pero most of what you're selling is pandesal, yes? Yes, pandesal and Spanish, mga Filipino bread. Okay. Question, kayo lang ba nagpapandesal dito? Hindi. Actually, may iba. Ang Sarap. tag ito, yung mga nagano ng pandesal, actually, may may-ari, ibang lahi. Tapos, So walang Pilipino? hindi, meron din siguro, karamihan mga home bakers. Pero yung sa bakery, so parang alam ko kami na meron bakery na. What makes you different? Bakit ako bibili dito? Anong meron sa inyo na wala sa iba? Una-una, yung pandesal namin talaga is yung lasang yung Filipino pandesal. Tapos yung itsura niya, taste niya, pang sa Filipino. Okay, so Spanish bread talaga, no? Oh, yung Spanish bread. Pag tinignan mo, maalala mo
talaga yung yung Pilipinas, yung home country mo. Childhood mo, yung Pantikoko, yung mga alala mo. Yun yung Masarap nga, masarap. By the way, for those who are following me, hindi talaga ako nagka-carbs sa sugar pero I'm trying it now. dadagdag ko. Ang Keto bread. ang sugar namin galing talaga sa Pilipinas. Oo. Ibang products namin. So nakaka-chubby yun. Hindi naman. Hindi naman. Okay, Di ba, okay. lilipit ako. Bali, kasi parang inisip namin na, alam mo yung parang kasi nga, di ba sabi, parang i-help mo yung nation, mag-build ng nation. So, isa na isip namin nun, ay nga, i-promote yung Okay. Filipino, Sa yung bread. Pilipinas, Sa Pilipinas. Okay. Tsaka, may mga ibang lahi na talagang bumibili Bibili. sa amin. Na Galing. may pati yung cheese bread, yung lahi, itong pati sa cheese. Alam na nila. So yun yung okay. It's nice to see Filipino businesses that na hindi lang siya catered sa Filipinos, na meron ibang mga tao na bumibili din sa kanila. Sige, pricing. So, yung pricing namin, sobrang mura lang. Nag-range lang yan ng 3.5 Qatar reals hanggang 6. Pinakamahal na namin na 18. Although, may mga cakes talaga kami, team cakes. Depende yun sa number ng per person, tsaka dun sa design. So, wala dito. So far, ang mga talagang best, ang namin talaga isa, pandesal with cheese, Okay. Spanish, mga Filipino breads, sweet breads, sweet dough. You said kanina that madami siyang challenges. So, pero ano pinakamahirap pag ginagawa to? Ano yung pinakamalaking challenge dito? Ang pinakamalaking challenge namin ngayon yung scaling eh. Scaling? Okay, how do you scale it? Yung papalaki na namin yung volume. Kasi yung namin may mga may repeat customers na may alam na namin na nabebenta yung produkto namin. So, ang challenge ngayon namin is yung papadamihin namin, tapos yung logistics, yung How namin many i-deliver. pandesals do you bake in a day? Dati nung nag-start nga ako, parang a year ago, parang mga 1 kilo, Okay. naging 2 kilos, tapos Pero for 5, year, capacity? 10, 12 kilos. Okay. Bali, ang goal Capacity? namin is, ang capacity, bali, hanggang 50 kilos a day, yun ang 50 gusto kilos a namin. day. Na Ngayon? flour yun. Okay, flour. ngayon, Ang nakailan na number, kayo? sa ngayon, sabihin natin na sa, bali, nakaka-bake kami kahit ng mga 200 packs. Okay. So, 200 times 4, so mga 800 ganyan. Mga 1,000 to 2,000 pieces of bread. Okay. So how close to you are dun sa capacity niyo? Hindi. Nagagawa na-achieve na So, namin nahit nyo na 2,000. yung capacity? Oo, na 2,000 na breads. Paano yun? Kung nahit nyo na yung capacity, paano yan? How do you expand? How do you scale it? What are Actually, you doing? may nag-join sa amin na bagong staff na baker. Okay. Tapos din gusto namin yung advice lang valid yun yung sinusunod namin eh. Yung magdagdag ng mga pag yung kunya lumalaki na, dadagdag ka na ng tao, unti-unti balay. Hindi talaga kami nag-start ng katulad ng iba na malaki kagad. Nag-start kami from small, tapos lumalaki, tapos nagdadagdag ng mga tao, ng staff. Galing. So, for people na they want to open something like this, mahirap pa itong gawin, this is something easy. Kasi what I want to tell is, hindi lahat ng Pilipino nagbi-business. Lalo na sa'yo, nag-invest ka pa, nagtatrabaho ka pa dito, tapos nagbi-business ka pa. Ano advice mo for people na tingin nila sobrang hirap na gawin? Kung kasi sa akin ang kung nagawa ko, kaya rin nilang gawin. Kailangan lang talagang ang una kasi kailangan gusto mo yung ginagawa mo. Kasi pag hindi mo gusto yung ginagawa mo, hindi mo matatagalan siya. Ayun. Okay, so last question, how big do you think this business will be? Nakikita ko potential niya. Ang laki kasi ang daming Filipinos dito, di ba 200,000 kami. Hindi ko naman natatap yung 200,000. Konti pa lang yung natatap ko na market eh. So, ang goal namin siguro this year is actually gusto kong matap pa yung mga ibang mga nearby like yung Alcor. Ngayon so far ngayon yung mga busy So, areas na to go to a lot of the nearby cities. Yung nearby na maraming mga Filipinos talaga. Tapos eventually actually ibang lahi, bumibili na rin sa amin Okay, dito galing. ng tinapay. Gusto nila yung cheese Okay, bread. ganito na lang. Invite them, ano yung number nyo for those na gusto mong pa-deliver, paano sila maka-order sa'yo?
Go! Okay, you can follow and like our page, yung Golden Chef. Tapos yung namin, yung storefront namin nandito sa Alforjan Market 9. Tapos, pwede kayo mag-message sa amin. Although may mga na kami, may mga mabibili niyo yung tinapay namin like yun sa Amana Pure Gold, sa may Alsad. Pure gold, gold, stock price 48.25. Oh. Saka sa Hotpack, sa Filipino Hotpack. Okay. Tapos sa Mesa Filipino Restaurant, sa Okay. Tapos, meron din kami sa ibang mga offices na nagre-resell sa amin. So, bale. link below. Bala na, try to put the number. But, yun, this video is really for Filipinos na kung kaya niya, employee na kaya. nag-business, Lahat. pwede siya eh. You can lahat. start your own business na, Yun. oo, na multiple streams of income also eh. Kaya that's why the rich get richer. That's why she's, mayaman ba? Cameraman? Mayaman ba? Mayaman na yan. So, yun. Actually, dalaw kayo sa shop, pwede nyo akong tanungin paano. Plus, meron kaming mga dito activities na yung talaga mga gold, award-winning na chefs Yun. na nagko-contact sa amin ng mga ng mga advanced classes sa baking. Ayun yung gusto natin makita. We want to see more Filipinos do business kasi sayang eh. If you Oo, don't na. do businesses here, other people na tagalabas will start taking charge. So, yun. Congratulations sa Thank you, next sir. balik ko. I Thank hope you po. everything does well. So, yun. That's it for now. Thank Bye you. everyone. This is not related to the stock market, but I hope it inspires you, it encourages you that you can do something by following your passion kahit wala ka rin dun sa business na yun. So, that's it for now. I hope this video helps you trade well, trade strong, trade smart. See you all again soon, guys. Bye-bye. So bakit mo rin recommend ng ISM ngayon? Nag-shift ka na sa now, anong meron? Anong nagbago? Ano nagbago sa sa takbo natin? Bakit naging ISM? Naka-dinner ko si si Dao. Oh, May binulong sa akin. ano yung nabulong? Ano yung nabulong? Anong target natin? May target ba tayo dyan? Target. Walang target. Ano lang. Follow the trend. Follow the trend. Oh, Okay, trend. okay. Yung Paano yan? tinuro ni Coach Pero para sideways ngayon, sideways. Anong gagawin natin? accumulation lang ngayon. Yun, Kasi, oo. pag sumipa pataas yan, follow the trend. Anong recommendation natin na price na papasok? Tsaka dami ng ilalagay. Ay, ano ko kasi, parang pamana stocks ko ng yun. Oh. Kasi pagka yan, ang speculation ko parang Globe at saka Tel, pero malayo lang, pero kailangan add lang sa accumulate shares lang, Okay. then who knows, kahit kalahati lang ng Globe at saka Tel, Okay na. goodbye na. Ilang milyon yung kinita mo sa Now Telecoms? Secret. Oh. Secret.